Magandang umaga mga kamotodex. Ayan, welcome back po dito sa aking YouTube channel. So ngayon nasa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to. So ngayon guys, ayan, may i-share lang ako sa inyo. Magbibigay lang ako sa inyo ng tips or idea kung paano mag-convert ng from 125 to 155. Ayan, so gagawin natin ito SkyGo 125. So ginawa ko ng conversion to TMX 155. So ayan, ngayon mga kamotodik, isa-isahin natin, ituturo ko sa inyo para magkaroon din kayo ng mga idea. Yung may mga motor dyan na kagaya ng Rossi 125, SkyGo 125, Motorstore 125 or TMX 125, kung gusto nyo i-upgrade or i-convert to 155. So magiging ano siya, kung titingnan nyo, para siyang 155, no? So ngayon dito na nga mga kamotodik, unahin na natin yung kanyang front shock or yung kanyang tinatawag na telescopic. So kung magko-convert kayo ng 155, so bibili kayo ng front shock, kailangan ang bibili nyo ay set na, assembly na, kasama na yung kanyang steering post, no? So yung kanyang tipo, so yun ang kinakailangan nyo bilhin, isang set dapat yan. So sa pagkabit naman ito mga kamotodik, kailangan bago nyo ilalagay yung center post nya, lalagyan nyo muna ng washer sa ilalim, ayan, bago yung bearing. Kasi kapag hindi mo nilagay ng washer dyan na medyo makapal, so ito medyo makapal to dahil ito yung washer ng knuckle bearing. So yan muna yung nilagay ko sa ilalim, yung lumang washer ng knuckle bearing. So bago ko sinunod yung kanyang pinakang bearing ng center post. Kasi pagka hindi mo nilagyan ng washer yan mga kamotodik, so ang mangyayari, hindi mo siya masyadong maigpitan dito sa kanyang pinakang lock dito sa itaas niya. Dahil medyo mahaba yung kanyang center post kaysa doon sa stock ng center post ng 125. So mas mahaba po ng konti yung pang TMX 155. So kinakailangan nyo po lagyan ng washer. So ganun lang po kadali ang pag-convert ng pang 155 na telescopic. So dito naman tayo. So yung ginamit ko dito mga idol ay yung stock na speed meter. Pang 125 pa rin to. So ang ginamit ko na lang ay yung bracket. So yun ang binago ko, yung bracket niya. Dahil iba yung tornilyuan nito ng speed meter, yung pang 155 iba po yun. Kaya ginawa ko yung stock bracket nito, kaya pinabarinahan na nakasukat doon mismo sa tornilyuan ng kanyang butterfly ng center post. Yung kanyang headlight naman mga kamotodik ay yung stock pa rin. So yung kasi ang ginawa ko pang stock na speed meter saka headlight, dahil para sa akin lang mas maganda tingnan yung stock niya kaysa sa headlight na pang 155 na medyo maliit. So sumunod dito tayo sa kanyang tangke, sa ito pang 155 na rin po yan na tangke. So swak din naman dito sa 125 at naka polycarbon na rin yan. Ayan, pinag-carbon ko na rin. So ginawa ko na siyang carbon, saka yung kanyang decals, yung nilagay kong decals ay pang SkyGo. So SkyGo 125 pa rin naman yung decals nya. At dito naman mga kamotodik, yung kanyang side cover ay TMX 155 na side cover. Ayan, pang 155 na rin po ito na side cover. So swak na swak lang ang side cover dito, swak lang din naman po sa 125. So wala po kayong kailangan baguhin dyan dahil sakto lang naman po yan dyan. Siyempre yung kanyang tail light pang 155 din, at yung kanyang ano pa ba, so wala na. Ayan, yung tamboche nya pang 155 na rin po yan na stainless, at saka yung kanyang mga signal light unahan saka sa likuran. So puro po yan pang 155. So ganyan lang po mga kamotodik ang pagko-convert sa mga motor na 125 to 155. Ayan o. So simple lang po yung motor ko, 125 lang yan, at simple formahan lang. So sana nagkaroon kayo ng idea sa video na to, at kung meron man kayo natutunan, at kung nakatulong sa inyo to, sana kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please paki-click po ng subscribe button. So hanggang dito lang po, maraming salamat.